Kuya Mike nga pala. So welcome back sa YouTube channel natin. So in this video, pag-uusapan natin kung paano ba gumawa ng detailed lesson plan step by step sa Filipino subject. Okay? So last time, gumawa tayo ng step by step guide kung paano gumawa ng lesson plan, detailed at saka yung semi-detailed. Kung hindi nyo pa napapanood yun at kung bago ka pa lang napabisita sa video na ito or sa channel na ito, click mo na yung notification bell button at yung subscribe button, and ilalagay ko yung link dyan sa description box para mapanood mo yung mga previous videos na ginawa natin. So ito ay request ng isa sa mga subscriber natin, kaya ko to ginagawa, at siya ay si Heaven Josu. So ilalagay ko na lang yung pangalan niya dyan sa screen. And also, sasagutin natin later on kung papaano nga ba gumawa ng direct lesson plan or demonstration lesson plan. Dahil tanong naman yan ni Ma'am Mona Hermosissimo, isa rin sa mga subscriber natin. So sasagutin natin yung tanong niya, and also gagawa tayo ng actual Filipino lesson plan para naman kay Sister Heaven pagkatapos ng intro. So dako tayo straight ahead dun sa question ni Miss Hermosissima. So para sa iyo, Miss Hermosissima, shout out sa inyo, no? Shout out din kay Miss Heaven, at nag-message pa sa akin sa Messenger para lang malaman, okay, kung paano ba gumawa ng lesson plan. And maraming salamat dahil gagawin natin yung video na to para sa iyo. And also kay Miss Hermosissima na nagtanong sa atin sa YouTube channel natin or sa comment box, okay, na tinanong niya kung paano ba gumawa ng direct lesson plan and paano gumawa ng demonstration lesson plan. So to answer you honestly and direct, okay, iisa lang po ang format ng lesson plan natin. Meron tayong traditional lesson plan, pero ganun pa rin po yun. Ngayon ko lang narinig yung direct lesson plan and demonstration lesson plan. Pero sa tingin ko, ang tinutukoy ni Miss Hermosissima is yung detailed and semi-detailed lesson plan. So to answer you po, Miss Hermosissima, ito pong video na to ay makakatulong sa inyo para maliwanagan po kayo doon sa kung paano gumawa ng detailed and semi-detailed lesson plan. At meron din po tayong mga previous videos na ginawa kung saan nilagay ko rin po yung links dyan sa description box para ma-access po ninyo at mapanood po ninyo at malinawan po kayo kung ano nga ba kung paano nga ba ginagawa yung lesson plan, okay, or whether direct or demonstration, pareho lang po yun dun sa detailed and semi-detailed lesson plan. So ang focus po ng video na to ay gagawa po tayo ng detailed lesson plan, actual, okay, sa pamamagitan po or sa subject na Filipino. So stay tuned dahil sisimulan na po natin yan. Okay, so andito tayo ngayon sa screen ng computer natin, and ito yung na-search ko sa internet na pwede nating pagbasehan as detailed lesson plan para sa mga Filipino major, okay, or sa subject na kinuha nyo is major nyo ay Filipino. So ngayon, ang lesson plan, kagaya ng diniscuss natin sa mga previous videos natin kung paano gumawa ng semi or detailed lesson plan, meron tayong 5 bahagi ng traditional lesson plan format. Kasi yun yung pinakang basic na format na ginagawa natin. Marami ng format ngayon, kagaya ng 4A's lesson plan, yung daily lesson log or yung daily lesson plan. Lahat ng yun ay iisa lang yung patutunguhan, kundi yung development lang nung bata, okay? And also ma-achieve mo lang yung goal mo sa araw na yun or sa loob ng 1 oras, kasi 1 oras naman yung allotted time natin mga teacher para i-demonstrate or ituro sa mga bata yung knowledge, yung learning nila. Okay, so sa traditional lesson plan, explain ko lang bago tayo mag-proceed sa nakikita niyo sa screen. Okay, sa traditional lesson plan, meron tayong 5 bahagi. Okay, so sa English, okay, dahil English ang major ko, mamaya mag-switch tayo sa Tagalog or sa Filipino.
Sa English, meron tayong unang bahagi ng lesson plan is yung objective. Okay, kailangan nating isaalang-alang sa objective yung cognitive development, yung psychomotor development, and yung affective domain, okay, nung bata. Pag sinabing cognitive development, ito yung sa isipan ng bata, yung kaalaman. Paano mo ma-deliver sa kanya yung kaalaman, yung objective natin, okay? Pangalawa, yung psychomotor. Paano i-perform ng bata yung pinapagawa mo sa kanya sa loob ng isang oras. Paano niya i-apply to? And then yung affective is yung sa puso ng bata. Paano mo matatouch yung bata na i-apply yung mga natutunan niya. Yun yung unang bahagi, yung objective. Pangalawa is yung tinatawag nating subject matter. Dito sa subject matter, nakapaloob lahat ng ginamit mo, lahat ng aids, lahat ng mga nakatulong sa'yo para i-deliver yung lesson sa loob ng isang oras. Halimbawa sa subject matter, yung pamagat ng libro na ginamit mo, of course, nandyan din yung page, nandyan din yung kolo or yung chalk, yung board, whether blackboard or green board, whatever, laptop, cartolina, yung mga props, whatever na ginamit mo is doon nilalagay yun sa subject matter, sa pangalawang bahagi. Yung sa pangatlong bahagi naman ng traditional lesson plan, tinatawag natin itong procedure or lesson proper. Dito nagaganapin yung interaction ng mga bata sa guro, okay? So, meron tayo sa umpisa, meron tayong preliminary. Bahagi ito ng lesson ng pangatlo, which is yung procedure. May bahagi na naman siyang parang 5, ganyan. So, una is yung preliminary. Pangalawa, yung motivation. Pangatlo, yung introduction of the lesson. Pang-apat, yung discussion. And then, panglima, yung generalization or application. Okay? So, sa previous video natin na nandiyan sa link, maipaliwanag ko yon ng step by step at malilinawan kayo kung ano nga ba yung gamit ng mga bagay na yon. Okay, yung 5 parts na yan sa lesson proper. Pero yung preliminaries, bigyan ko kayo ng pahapyaw. Diyan ginagawa yung pag-check ng attendance. Diyan ginagawa yung greetings, yung pagpe-pray. Pangalawa, yung motivation. Paano mo i-hook? Okay, para ma-introduce mo yung panibagong lesson sa kanila. Ano yung motivation na ibibigay mo na related dun sa topic mo. Then yung pangatlo, okay, yung introduction. Paano mo i-intro ngayon? O paano mo magandang ibabahagi sa kanila yung introduction ng lesson mo. And then yung pang-apat, yung discussion. Okay, paano mo sasagutin yung mga questions? Ano yung mga questions na ibabato mo? Dapat napag-aralan mo na yan as teacher. Kasi yung pang-5 ay yung generalization. Paano mo siya i-generalize? Paano i-apply ito ng mga bata pag umuwi na sila ng bahay? Ano yung matututunan nila? Ano yung relationship nito sa buhay nila? So, yun yung pag-generalize. Ganun yung application, okay? So, yung pang-apat na part ng lesson plan natin sa traditional is meron tayong tinatawag na evaluation, okay? Kung saan dito sa evaluation, yung sa loob ng isang oras na tinuro mo sa bata, pwede ka magpa-quiz tungkol doon, okay? Pwede mong tanungin yung mga bata sa pamamagitan ng recitation or ng quiz na siguro 1 to 10 items. Pwede na yon para lang sukatin kung natutunan ba nila yung mga tinuro mo. And then yung pang-5 part ng lesson plan natin is yung assignment. Okay? Yung assignment, ito yung kumbaga extension. Kasi pagkatapos mo mag-evaluation, syempre i-check mo yon, makikita mo kung sapat na ba yung knowledge ng bata, nakuha na ba nila yung lesson sa araw na yon. Ngayon, kung nakita mo na 75% ay hindi pa nakakaunawa, bibigyan mo sila ng assignment na related dun sa lesson mo. Ngayon, kung nakuha na nila 100%, natutunan na nila yung lesson mo, or sabihin natin 90% natutunan nila yung lesson mo, and then yung assignment na ibibigay mo ay assignment para makapaganda sila sa next lesson. So, ganun yung pagbibigay ng assignment. Hindi basta pagbibigay ng assignment, bibigay mo lang. Okay? Kung ano-ano lang ang binibigay mo.
So, dapat may connection yung mga tinuturo natin sa mga bata para organize yung learnings nila. So, ngayon, dako tayo sa Tagalog ng mga sinabi ko. Okay, dito sa first part, siguro may 5 pages lang tayo sa detailed lesson plan na to na nakuha ko sa internet. Shout out sa gumawa dito. So, papakita ko lang sa inyo para meron kayong basehan kung paano gumawa ng detailed lesson plan sa Filipino. So, i-zoom natin. Yan. So, nakalagay dito, Banghay Aralin sa pagtuturo ng Pilipino para sa ikatlong taon. Okay, inihanda ni Makarompis Alquima. Okay, si Makarompis Alquima, salamat sa iyo. Meron kaming reference ngayong araw na to. So, ito yung layunin. Ito yung tinatawag kong objective. Ito yung tinatawag kong objective kanina, okay? So, unang part dun sa traditional lesson plan is objective. So, Tagalog nun is layunin. So, bilang Filipino major, kailangan mapitagan yung salita mo. Kailangan kumbaga, halos wala kang English na babanggitin pagka nagtuturo ka ng Filipino. Kaya medyo mahirap din yung mga Filipino major, no? Pero major nila yun, kaya praktisado sila doon. So, dito nakalagay, pagkatapos ng punto, inaasahan ang mga mag-aaral na. O, ito na yung mga objective niya. A. Baybayin ang kahulugan ng maikling kwento. B. Isa-isahin ang sangkap ng maikling kwento. At C. Isa-isahin ang uri ng maikling kwento. So, kung mapapansin nyo dito, iba yung technique ng gumawa. Iba yung technique ni Mr. Makarompis, okay, sa paggawa ng objective niya. So, kung mapapansin nyo dito, baybayin, ayun, psychomotor, isa-isahin, psychomotor pa rin, isa-isahin, psychomotor din. Yung mga kwento, identification, so puro cognitive and psychomotor. So kung mapapansin nyo, ito pala, nalagay niya dito yung sa affective, yung pagpapahalaga. Iniwalay niya, no? Hindi niya nilagay sa ABC, kundi iniwalay niya, pagpapahalaga, pangangalaga sa kalikasang handog ng may kapal. So, yun yung sasabi ko sa inyo, yung affective domain, kung ano ba yung dapat matutunan ng bata affectively or sa puso niya, nadadalhin niya sa labas ng eskwelahan. Okay? Pagpapahalaga. Okay, so yun sa Filipino version. Pangalawa, dito sa Paksang Aralin. Actually, itong Roman numeral 2 and 3, iisang bilang lang yan. Dapat 2 lang yan kasi yan yung mga ginamit natin kagaya ng in-explain ko sa inyo. Siguro dito nagkaroon lang siya ng clerical error. So, Paksang Aralin, yan yung subject matter. Okay, yung pangalawang part natin sa lesson plan. So, Paksang Aralin, yung pamagat is maikling kwento. Pinagmulan, ito yung libro na ginamit. Tapos yung mga kagamitan, dapat nandyan lang din yan. Na kagamitan, dapat wala ng Roman numeral 3. Cartolina, pentel pen, tapos yung approach niya is deductive. Okay? Ano ba sa Tagalog yung deductive? So, assignment nyo na lang siguro yan. So, itong pamamaraan naman, ito yung sinasabi ko kanina na lesson proper. Pero, hindi dapat to numeral 4, okay? Dapat ito ay Roman numeral 3. Okay? So, i-correct nyo na lang siya. Sinasabi ko naman na sa video na to. So, ito yung gawa. Ito kasing itong discussion or itong lesson proper, nahahari sa dalawa. Sa part na to, sa left side ko, is yung gawain ng guro. Then sa right side natin, is yung gawain ng mag-aaral. Okay, medyo nawalan pa siya ng letter L. So, dito, mapapansin nyo, merong panimula. Yun yung sasabi ko sa inyo na preliminary. Okay, magandang umaga mga mag-aaral. Magandang umaga din po, bla bla bla. Magdasal muna tayo. So, yun yung panimula. Then, B, asignatura yung subject. Medyo nagkaroon siya ng error dito. Ito yung assignment dapat, hindi asignatura. Okay? Ang asignatura sa English niyan ay subject. Okay? So, ibahin nyo na lang. Yung letter B is assignment. So, parang nagpa-follow up siya. So, ito yung review of the past assignment or lesson. Sabi niya dito, nagbigay ako ng asignatura sa inyo. Sige, pasa sa unahan. Po, bla bla bla. So, repasuhin. Yan yung mga review of the past lesson. Tapos, letter B. Magaling, sabi niya.
Tas letter D pala, paglalahad. Ayan. Ang maikling kwento ay isang masining o bla bla bla. Ayan, basahin nyo na lang. I-post nyo yung video, then basahin nyo kung ano yung content niya. Then pwede nyo yung pagbasehan. So, tignan nyo na rin yung tula niya. Ayan, yung maikling kwento pala. O tema. Ito pala yung yung part na to, yun yung part ng kwento. Tauhan, tagpuan, banghay. Kasi kung mapapansin nyo, babalikan nyo yung objective niya or yung layunin niya. Makikita nyo dito na iniisa-isa nila kung ano yung mga parts ng kwento. Sa English is parts of the story. Sa kanila is yung bahagi ng mga kwento. Okay? So, dumako naman tayo sa uri na bla bla bla. Basahin nyo na lang yan. And then next tayo. Ayan, medyo mahaba. Ayan. Yan yung detailed na ginawa niya. Yung sagutan ng teacher sa estudyante. Okay. So, scroll ko lang. Then, dito sa panghuli, pangkalahatan. Ito yung sasabi ko sa inyo na panglima sa lesson proper or sa discussion na part is yung generalization. Sa Tagalog, pangkalahatan. Okay, ano ang kahulugan ng maikling kwento? So, dito na iisa-isahin ng guro kung ano ba yung natutunan ng mga estudyante. So, ito yung expected na outcome or nasagot. Okay, ang maikling kwento ay isang masining na anyo ng panintikang may isang kanikalan. Ang paglalarawan at paglalahad dito ay madali, maikli at masining, kaya't sa isang upuan, mga sandaling panahon lamang ay agad itong matutunghayan, mababasa at kapupulutan ng panapanabik, aliw at maging aral. So, yan yung content ni Marco Polis. So, yan, yung ano-ano ang mga sangkap ng maikling kwento. So, dito nag-review na siya, parang yun nga, yung pangkalahatan na natutunan nila sa loob ng isang oras. Ano-ano naman ang mga uri ng maikling kwento. So, dito kasi sa part ng lesson proper, dapat ma-achieve mo na yung tatlong layunin mo. So, dapat hindi sa evaluation, hindi sa assignment, kundi dun sa pangatlong part ng lesson plan, kailangan naabot mo na-achieve mo na doon yung goals mo, na sinet mo dun sa objective or dun sa layunin. So, kailangan dyan pa lang na-meet mo na yung layunin mo. So, magaling, sabi niya. So, 4, tama yung ginawa natin. I mean, sa number 5, nakalagay dito sa Roman numeral 5, evaluasyon. Nilagay natin dito, piliin sa hanay B kung anong uri ng maikling kwento ang tinutukoy sa hanay A. Titik lamang ang isulat sa patlang. So, kung mapapansin nyo dito, sa evaluasyon, meron siyang tinatawag na matching type. Okay, itututok mo lang sa letter A yung mga options, yung B yung sagot. So, yun yung evaluation part. Kumbaga, ito yung example. Ito mismo yung ginawa niya. So, yan. Para makita mo kung ready na ba yung mga estudyante para sa next lesson or hindi. Para ready ka na rin sa pagbibigay ng assignment. Yan, sa last part, sa baba, yung panglimang part ng lesson plan natin, nakalagay dyan asignatura. Once again, hindi po asignatura yung assignment. Okay, sa English. Subject po ang English ng asignatura. So, takdang aralin po dapat yung nakalagay dito. At hindi po Roman numeral 6 yan, dapat 5 po yan. At balikan natin yung isa kanina, dito po sa evaluasyon, hindi po dapat Roman numeral 5 ito, kundi 4 yung Roman numeral niya. Kasi nilagay niya kanina yung kagamitan as Roman numeral 3. So, mali po yun. I-correct na natin yung ginawa ni Kuya. So, 4 ito. And then, ito yung panghuli is 5. So, nawa ay natutunan nyo yung paggawa ng lesson plan sa Filipino. And maraming salamat. Hopefully, natulungan ko kayo sa paggawa ng detailed lesson plan sa Filipino. And medyo challenging gumawa ng lesson plan sa Filipino dahil syempre ito ay kabaligtaran ng major ko because my major is English, no, at ito ay kabaligtaran ng major ko pero pareho lang din ng format kung ano yung ginagawa sa lesson plan. And maraming pong salamat ulit sa pagsuporta sa ating munting channel. So help me reach yung goal ko na ma-meet yung subscribers count sa susunod na buwan, susunod na weeks or araw, na ma-meet ko yung 5,000 subscribers. And I am happy na malapit na po tayo sa ganung bilang. And
Nagpapasalamat ako sa mga viewers natin na sumusuporta, sumusubaybay sa mga videos ni Kuya Mike. At ngayon po, kung bago ka lang sa channel natin, hit mo na yung subscribe button at yung notification bell para ma-update kita sa mga susunod na videos ko kagaya nito. Pasensya na pala sa mga audience natin kasi ngayon lang ulit nakapag-upload si Kuya Mike dahil medyo naging busy sa mga gawain sa pamilya, sa bahay, and etc. So that's not an excuse, pero sinasabi ko lang para maunawaan nyo kung bakit wala tayong uploads tuwing Tuesdays and Friday. Dahil sa mga bago nating subscribers dyan, nag-upload ako ng videos tuwing Tuesday and Friday. So once again, kung gusto mo magtanong at kung gusto mong magbigay ng suggestion sa mga videos na ginagawa natin sa channel na to, i-comment mo lang dyan sa comment box. At kung gusto mo magpa-shoutout, type mo na yung hashtag Kuya Mike pa-shoutout. Then kung gusto mo rin naman mag-request ng video kagaya ng ginawa ni Miss Helen Josu, paki-comment lang dyan sa comment box and gagawa natin ng video yan. And type mo na rin yung hashtag Kuya Mike pa-request ng video, then yung title ng gusto mong gawin natin, okay, sa channel na to. Dahil ang channel na to ay para sa lahat, para makatulong sa mga mamamayan natin Pilipino na hindi makapag-access ng mga courses, okay, ng mga courses online. So itong platform na to sa YouTube, yung channel natin, Kuya Mike, okay, ito yung isang paraan para maihatid sa inyo ni Kuya Mike yung mga knowledge na gusto nyong matutunan. And once again, this is Kuya Mike. Maraming salamat sa pag-subscribe and sa pagsuporta sa YouTube channel natin. Once again, this is Kuya Mike. Peace!